longest flying over in Mindanao. Kasal siya nga sa street din, no? Kasal. Ano itong ano, sabay? Pioneer. Ayun. Okay. Pioneer dahil ito akong atuan. Sa Pioneer na ka? Oo, ang tao. Pero City Hall na lang. Nabaya pa park dito Mga night market na gyapon. Sa kuan, Pioneer. Na. Wala na. Okay. Rizal Street, McDonald. Oh. Diba? May bagong ano, establishment. Rohon o Rojon Pharmacy at saka Mang Inasal. Kapag mayroong Mang Inasal, aasahan natin yan. May magtatayong ano din, mayroong tatayo or sisibol na Jollibee tsaka Chowking. So Mang Inasal muna yung inuna. Alright, Cultural Center of Tagum City. Pamasahe 30. Ito na, no, welcome to. Ito talaga yung matatawag nating heart of the city ng Tagum City kasi ito yung ano nila yung Old City Hall. Ito yung Mayor's Office, Vice Mayor Office, basta ano, City Hall of Tagum. Pero dahil nga sa nagkaroon na sila ng bagong ano, City Hall na yun na nga pang world class, no? Napaka-iconic na City Hall structure. Napaka magarbo, no? Na City Hall, which is deserved din naman ng mga taga Tagum City kasi nga mayaman, daming pera ang Tagum City. So ito yung pinaka heart of the city, the old City Hall na ngayon ay tinatawag na siyang Tagum Cultural Center. So itong establishment na to, itong structure na to is nagiging ano siya, no, iconic or nagiging icon na siya ng Tagum City. So kapag makikita mo tong ganitong logo, hindi mo na kailangan itanong kung saan. So matik ano na yan, Tagum City. Ito yung ano nila, no, parke. Which is gano'n naman talaga kapag ka City Hall, dapat talaga merong park sa tapat nito, harap, likod, gilid o basta somewhere within the vicinity ng City Hall para yung mga kumukuha ng mga ano, papeles, di ba? Yung mga nagpa-process ng mga requirements, meron silang mapagpapahingahan kapag nagwe-waiting, nag-aantay, di ba? During waiting time or yung ano, spare time nila or yung ano, yung kahit pa sabihin natin meron naman tayong policy talaga na no lunch break policy sa buong Pilipinas, but still may mga ano pa rin, no, may mga opisina pa rin na medyo slow down sila kapag lunch break. So maaaring kunyari ang 4 yung empleyado, so pag lunch break isa lang muna or dalawa, kasi yung dalawa magla-lunch break. So ibig sabihin magiging slow yung daloy ng ano, ng proseso ng mga pinaprocess ng mga ano, mga residente, constituents or mga client. So papahinga muna dito, di ba, papalamig. I doubt kung malamig to dito kapag katanghali kasi wala naman masyadong ano, no, punong kahoy. Maaring dito lang na area. Yan. Sa lilim lang ka lang nitong ano, punong kahoy lang talaga pwedeng umupo para para makatago, no, sa init ng araw. Pero sa likod nito may park naman dito na malalago ang ano, punong kahoy, tsaka may mga kawayan. Puntahan natin, ha. So welcome to the heart of the city of Tagum. Kung saan na located yung yun na nga, Old City Hall.
Rizal Street, Tabini Street, Osmeña Street, Quezon Street. Basta ang mga kalyeho dito ay nakapangalan next to or ano, name after the national heroes. McDonald. So impressive kasi yung ibang mga establishment ay naglaho, nawala, hindi na nag-renew, nalugi. Pero itong si McDonald ay nag-level up pa, no? Nagkakaroon pa talaga siya ng ano, ng level second level, or nagkakaroon siya ng anong tawag dyan? Second floor. Tapos ngayon tinapatan siya ni Mang Inasal. Although si Mang Inasal hindi naman talaga rin threat, no? Hindi threat or hindi banta si Mang Inasal, kaya McDonald gawa nung ang produkto ni McDonald tsaka ang produkto ni Mang Inasal ay magkaiba. Si Mang Inasal is inasal, barbecue, grilled chicken, samantalang ito si McDonald ay mga western foods, burger, hotdog, di ba? Spaghetti. So masyadong magkaiba, so hindi sila competitor. Although maituturing pa rin kompetensya kasi nga once ang tao ay gutom, wala na silang paki kung anong kakainin. Basta meron silang pera, tapos dyan sila naabutan ng gutom, tapos meron pera pang kain, so kakain sila. So nung wala pang Mang Inasal, so wala silang choice kundi McDonald, di ba? Pero ngayon dahil nga sa andyan na si Mang Inasal, so magsisikantot na sila. Meron na silang mapagpipilian. So McDonald or Mang Inasal, McDonald or Mang Inasal, depende, no? So yun. So in short, meron ng competitor pa rin pala. Okay. So yung sabi ko sa inyo, napuntahan natin na area nitong City Hall, na meron silang park na may lilim, no, ng mga punong kahoy tsaka mga malalagong dahon ng mga kawayan sa likod nito. Ito pala ang cultural center na to dito na area is City Library. Ang ganda. Nakapasok na ako diyan. Pati ko na-upload 'yun. Di ko yata na-upload, parang naka-store lang siya sa natin, sa ating gallery. So minsan upload natin 'yun kahit late, no. Kaysa naman sa hindi ma-upload. Adunay tema nga dili haom sa mga mangantaway nga kabataan. Aduna kini pinulungan nga dili haom. Meron pa silang pang pa-public viewing, no. Yaman ni Tagong, galing, congrats. Oh, di ba? Astig, no? Yaman niya, no? Tagong. Yan, anong palabas yan? Parang Davao, no? Ano yan parang Green Orchard Memorial Cemetery sa Davao City. Galing, no? Tama nga. Ano nga, Green Orchard Memorial Cemetery. Kabisado ko yung lugar Meron silang pa-viewing, public viewing dito. So I doubt aywan ko lang kung lagi, everyday or every Friday. Tanong natin. Wala, di na ako nakahanap ng pwedeng mapagtanungan, no, na madisturbo para magtanong. Basta meron silang pa-public viewing. Tayo naman sa Davao City, meron din tayong viewing, cinema viewing or basta meron tayong sinihan dyan sa may gilid ng People's Park. Minsan may bayad, minsan wala. Minsan i-feature natin yan, i-vlog natin yung ating experience na manood doon. So diba, ang ganda lang mga tao habang kumakain ng quick o naman siumay, diba? Nakaupo sila, may upuan. Tapos nanonood ng palabas. Diba? Galing lang, no? Habang umiinom ng mga inumin, palamigan, mga smoothie ang mga tao, kumakain ng mga quick at kung ano bang mga kinakain. Uupo lang sila dito at manonood ng palabas.
So ito na yung sinasabi ko sa inyo, no? Tinutukoy ko na may area dito sa City Hall nila, Old City Hall, na kapag kaaraw medyo malamig naman siguro din kasi may ano nga, medyo malalago. Malalago yung mga dahon ng punong kahoy na nakatanim sa kanilang parke. Tapos may upuan sa ilalim, di ba? Ito 'yon. O ano, di ba? Ayos, no? Astig talaga to sa Tagum City. Talagang mararamdaman mo yung ano, no, talagang ang utak ba. Ito yung kasi, ito yung representing or ito yung indication na, or indication or palatandaan, di ba, signs na ang kanilang ano, local government officials, lahat, no, lahat ng departamento, government, yun na, LGU, City Government of Tagum City officials ay talagang nag-iisip, no, may utak, tama, may utak, may puso. Kasi alam nila kung ano yung mga pangangailangan ng kailangang mga constituents, alam nila kung ano yung mga bagay-bagay, mga dapat na proyektong gawin na ma-appreciate ng lahat. Alam nila kung ano, kung saan saan mapupunta ang pera. Alam nila kung anong dapat pagkakagastusan na ma-appreciate, mapapakinabangan ng lahat, no? Hindi lang ng mga iilan. So, galing. Tagum City. Di na ako magtataka na one of these days, no, magiging highly urbanized city kayo, and first class highly urbanized city in the Philippines. Sa mga taga-Tagum dyan, congratulations. Ganda ng ano, dati ano lang to, bulok na ano to, na establishment kasi nga Old City Hall nga, gawa sa kahoy. Kumusta na kaya yung ano, yung aking kaibigan na civil registrars, no, head si Sir, ano, may edad na yun, no? Baka wala na siya ngayon, I don't know, buhay pa man siya o ano. Hindi ko alam. Hello sir, if you're watching, no, kung buhay ka pa, so baka nanonood ka nito, pero ewan ko, maaaring hindi. Kung nanonood ka rin naman, so shout out sa iyo, no. Mabait yun, no, every time na kumukuha ko ng ano, birth certificate sa local LCR or local civil registry, LCRO. Okay na, di ba? Oh, ganda, oh. Meron silang ganitong ano, facility. Meron silang basketboard. Hindi lang siya pang ano, pang pamilya, pang sports pa. Itong kinatatayuan natin, hindi to existing dati nung ako'y nakatira pa dito sa area. Ito ay flat lang din siya, ka-level nitong ano, itong ka-level na siya nito. So ito tinambakan siya, mas ano siya, mas pinaangat, no. Mas in-elevate or mas elevated siya na area, na portion. Ito siya dati, original. Ito yung original na level. So elevated na siya ngayon. Mas pinaganda lalo ang area. So yun lang. Tapos sa unahan, University of Mindanao, Pilot Elementary School. Galing. Parang ano, no, memories bring back memories. Nakatawa lang. Siyempre, naging parte ito ng ano, ng aking childhood memories. Tagum City. I'm back again. Although hindi naman talaga yung kagaya ng iba. I mean, yung the way ako nangungulila sa Tagum City, hindi naman din ganun kalala, no? Ka-worse or kalala ba? Or hindi ganun kalalim kumpara sa ibang mga Tagumenyos talaga na dito pinanganak din, dito rin lumaki, tapos nakapag-asawa sa ibang lugar, nag-abroad, doon na naninirahan sa ibang bansa, at decades na rin sila na hindi nakaka-uwi sa kanilang lugar. So decades na rin silang hindi nakakapunta sa kanilang lupang sinilangan nitong Tagum City. So ako, lupang sinilangan, malapit lang naman sa Davao City. So kung gustuhin kong pumunta dito at mamasyal, di ba? Yeah, ano lang, one ride lang, di ba? It takes only 2 hours and a half or 2 hours, minimum of 2 hours, Davao City to Tagum City kapag hindi traffic. Pero kapag traffic naman, kagaya kanina, so nasa ano, almost 5 hours bago naharating. Grabe, no? Grabing traffic.
Tsaka pamasahe, mura lang naman, 120 pesos. So ibig sabihin, kung meron kang 240 pesos, makakabalik ka na ng Davao City. Makapagpahinga ka na ng 6 na oras, di ba? Syempre aircon sasakyan mo, di ba? Malamig 'yon. Tapos habang bumabiyahe ng 3 oras, magsi-cellphone ka lang, magfi-Facebook, YouTube, manonood ka ng magsi-stream ka ng mga video yung paborito mo. So hindi mo mamamalayang nasa Tagum City ka na, di ba? So sa halagang 120 pesos nakapag-aircon ka na, nakapag-travel pa. Kumbaga parang kakaibang experience, no? Kaysa sa yung iba kasi may mga kakilala ko. Ewan ko kung kayo din meron ba kayong kakilala o kayo mismo, no, na kapag wind boredom strike, so para kayo makahanap ng peace of mind kasi nga maingay sa bahay, maingay ang mga kapitbahay, magulo o ano pa man, gusto niyo makapag-relax. Ang iba ay nag-hotel, ang iba nagmo-motel, pumapasok sa Sogo, which is yan ang ginagawa ko, no, kapag ako naboboard or ayaw kong makinig ng makarinig ng ingay. So syempre wala naman tayong ibang mapupuntahan like malalayong lugar. So kumbaga it takes time, no, at saka planning, at saka budget. So ang ginagawa ko, nag-hotel, no, at least 6 hours motel, no, Sogo, ganun, at least 10 hours matutulog, ganun, papahinga, papa-aircon, papalamig. Pero minsan naisip ko rin na maganda rin gawin ang for example, magkano ba yung 10 hours ng Sogo Hotel? 495. Ngayon kung isasakay ko ng bus na lang, di ba? So 495. Pupunta na ako ng Tagum City, sasakay ko ng aircon na Metro Shuttle bus or Bachelor o anumang mga bus na basta aircon, no, malamig. Ibig sabihin hindi ka masyadong masasuffer sa alikabok, init ng araw, di ba? Habang nasa biyahe kasi nga air condition. So pagkarating mo ng Tagum City, baba ka o tambay-tambay, pahangin, ganun. Tapos pag nagsawa ka na sa lugar, pwede ka nang feeling relieve, feeling relaxed and relieved ka na sa iyong mga stresses sa buhay, pwede ka nang sumakay ulit ng bus pabalik ng Davao City. So ibig sabihin sa halagang 240 pesos may napuntahan ka na, nakapagpahinga ka pa, di ba? Samantalang sa hotel, sa motel, pagkagising, pagkapasok mo, pagkalabas, andyan ka pa rin, hindi ka lumayo. So yun lang, ay nakapagparelax lang kahit paano, no? Mula sa napakaingay na mundo ng inyong mga kapitbahay. Sila siguro, okay na ba tayo dito? Okay na tayo dito. Off na natin to. Try natin i-explore. Meron pa kasi Pioneer Avenue, parang Pioneer Park or night market. Try natin i-explore. Basta ang ganda ng Tagum City, the best. So pwede rin kayong mag-explore dito kapag kayo nasa Davao City kasi marami din kayong may experience dito. Lalo na sa mga mahilig tumuma, mahilig tumungga, hilig tumagay, walwalan, 'di ba? So pwede kayo dito kasi pagkakaalam ko wala silang dito wala silang liquor band. Unlike Davao City na alas 12 last call. Kailangan na pagka-alauna cleared na yung area, wala nang mga nagiinuman, wala nang mga lasing, 'di ba? Tapos sa mga tindahan, sa convenience store for example, sa mga 7-Eleven, hindi ka na pwedeng bumili ng mga alak kasi nga liquor ban na nga. So dito sa Tagum City, pwede kayo dito magdamagan. So may mga disco bar dito, may mga disco houses, mga disco pubs. Tapos may mga basta maraming inuman dito. So kung walwalan, hanap nyo dito Tagum City. I highly recommended. Isa to sa magandang puntahan.